Maraming salamat po. Kanina po kasi lalo na nagkaroon ng consultation ng party sa Rembrandt Hotel. At pinaalala ko po yung Mike natin kay Chairman Lakasan. At bilang matulayan po ay may formal letter po tayo doon sa kay Chairman. At kung napapanood mo rin sa YouTube, sa Facebook, nagkaroon po kami ng dialogue direct. Kasama po si Press at saka sila. At pinalakay po doon yung tungkol doon sa face out. At pinaliwanag din po ni Press na at saka yung mga picture pinakita na mismo sinabi ni Tugade na wala pa naman face out. Saan ba hindi nakuha yung salitang face out? Dahil wala pa nga kami programa. Pinag-uusapan pa lang. Sabi gano'n sa akin. At yung po yung nakadokumento na marirelease na ninyo yung meeting doon sa DOTC. At bilang katunayan po, ay tayo lamang po, yung akto lang, ang kinausap po, ay si Pagkaano ko lagi. At tinalakay po natin po yung face out. At pinaliwanag naman po, kung wala pang face out, ay wala pa kayong standard o classification kung anong klase na school pass okay ang gagawin. Wala pa pinag-usapan. Kaya ang atin po ay nirequest natin na kung pwede ay paparegister muna yung ating mga sasakyan at wala pa naman direkta na yung order na face out. Yun po, nanggaling po sa BBB Secretary Tugade. Yung po mga pinakikitang sa television na mga sinasabi na akala natin ay yun ay yung mga ipinapalit. Yung po ay mga nagbebenta lang ng unit. Patulad po kay Owen Martin na nakikita ninyo na ang akala ninyo yun ay ipapalit po sa face out, yung electric jeep, ay nalalasyon yung isip natin. May sulat ako sa'yo. Yung mga tinatanong ko sa'yo, nandun, sasagutin mo ba o hindi? Kaya sinabihan niya ako. Sabi niya, o sige, hintayin mo ako. Pagkatapos nito, mag-usap tayo. Ang ginawa ko, ganun na sinabi niya, kaya gusto ko naman dialogue eh. Hindi naman kailangan doon kami mag-usap na kami dalawa lang eh. Di umanis ako, diba? Hindi naman yung nasulat pero doon kami mag-usap. Pero sabi niya, mag-usap kami. Kaya meron na siyang babala doon sa sulat dahil inopen ko sa pangkalahatan na yung sulat natin ito. Para hindi tayo sinungaling, hindi tayo nagpipakot tayo eh. Yan po, dinadaan natin sa tamang proseso. Pero sa aking observation, maaari tayo ay mapabigyan. Kailangan lamang, amitin na po sa inyong mga sasakyan. Baka pagdating na inspection at pagdating natin doon ay may makita na lumalagpak na yung kesame. Hindi man lang napinturahan yung kaunti. Ilang taon na natin ginamit. Ang gusto natin ay ma-extension pa yung ating gusto na makapag-renew. Pero hindi naman natin inaayos o mahilamusan lang ng kaunti o malagyan mo lang natin ng langis yung pinakaalo para medyo kumintag yung tapakan. Di ba po? Yun yung ating doon. Para hindi naman tayo kahiya. Dahil pinagmamalaki natin na kung sa parte ng security ng mga bata, kahit namin 5 taon pataas na yan, ay wala pa naman naging aksidente sa part ng ating mga ganyang klaseng sasakyan. At wala pa naman tinatawag na standard kung anong klaseng sasakyan yung ipapatupad ng ating pagpalit ng ating bagong sasakyan. Yun po yung natin. Tapos yung kami sa jeep, may nakausap na kami. Hindi pa aabot, yung sa amin sa jeep, 24-seater. Hindi pa aabot ng 1 milyon. Umaabot lamang ng 700,000. Lahat yun, loaded na. Kasama na yung makina.
O sa mga tuwid, babayaran nila unti-unti, gagastusan ng gobyerno yun. Papautangin, walang ilalabas na pera, unti-unti rin yung bayaran. Yun po yung project ng ating produkto. Ngayon, hanggang hindi pa naman na pinag-uusapan pa, at yan naman ay hindi naman matatapos ng isang taon, ay bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-renew pa tayo. Yun po yung pakiusap natin na medyo napaliwanag naman ni Secretary po natin. Yun po ang yung balita ko sa inyo. Ladies and gentlemen,